Okay, welcome mga kabataydo. Meron tayong ibabahagi sa inyo na video. Ito ay pag-ayos o pag-repair ng ating mga fuel gauge sa ating mga motor. Okay, so mahalaga kasi pag nagbiyahe tayo, nag-long drive, kailangan gumagana ito dahil kung hindi, baka malagay tayo sa alanganin, maubusan tayo ng gasolina sa gitna ng kalsada habang tayo ay tumatakbo. Buti kung mayroong mga malapit na gasolinahan o fuel station, paano pag wala? So, mahalaga itong video na i-share natin sa inyo para kung mga sira yung inyong mga fuel gauge, fuel indicator, mga sa ating mga motor na hindi gumagana. So, isa-isahin natin, ituturo natin sa inyo para gumana na o magawa na ang inyong mga fuel gauge ng mga sira. So, tara, umpisa na natin. Simula muna tayo dun sa diagram, tapos ituturo natin yung mismo actual mamaya. So, tara, umpisa na. So, ito mga kabataydo, meron tayong diagram dyan. Nakalagay ay fuel gauge diagram. Okay? So, simple lang siya. So, wag niyang pansinin yan kasi mali yan yung drawing natin. Lagyan natin ng liquid eraser. So, simulan na tayo. Itong battery, meron tayong battery, may ignition switch, may fuel gauge. So, pasensya na kayo sa drawing, tayo magaling mag-drawing. Ito yung ating fuel sensor switch. Okay, so simulan natin dun sa battery. Ito yung battery. So, sa battery, always merong negative at positive. So, yung negative always naka-body ground yan. Okay? So, ito na yung negative, binag-body ground natin. Tapos, dito tayo sa positive. So, positive, pumunta ng ignition switch. Sa on position, ito yung ating mga ignition switch. Mayroon siyang ACC. So, on position na siya. So, magbibigay na maglalabas na ignition switch ng power mula doon sa battery. Ihagis niya ito ngayon doon sa fuse. Dadaan sa fuse, tapos tatakbo. Itong kulay red. Tapos ito naman, ito pangalawa. Tapos na tayo dito sa battery, sa ignition switch. Dito na tayo sa fuel gauge. So, itong fuel gauge natin, pointer siya sa mga motor. Iba-iba, may pointer, mayroon din siyang digital. Okay? So, depende sa motor. So, itong drawing natin. Pero pare-pareho lang makita natin itong letter E at saka letter F. Ibig sabihin, empty at saka full. So, sa fuel gauge natin, may tatlong linya doon sa likod. Pagka tinanggal nyo, tininan nyo, merong tatlong linya doon sa likod. So, yung isa doon ay positive. So, ito, positive. Kung sa fuel gauge nyo, alam mo kasi didemo natin mamaya, ay rosy. So, mula accessories, ang kanyang supply, ang red, magiging black. So, yun yung accessories ng rosy. So, pareho lang din sa Honda. Yung Honda, mula dun sa red sa battery, tapos paglabas na dun, mula dun sa ignition switch, ay black na. So, black. So, dahil ang gamit natin ngayon, ididemo natin mamaya ay rosy. So, dun sa likod, makikita mo na itong tatlong wire sa dalawa, tatlo, merong black doon. So, ibig sabihin, positive yon. Okay? Kung sa Yamaha naman, kung brown doon, so ibig sabihin positive yon. Brown kasi yung labas ng Yamaha mula dun sa red, sa battery, papunta ignition switch, lalabas niya ay brown. Okay? So sa Yamaha, brown. Sa Rusi, black. Sa Honda, black. Okay? Sa ibang mga motor, merong sa Kawasaki yata, brown na may white. Hindi ako nagkakamali. Tapos sa iba ay black. Halos pare-pareho lang din. So dahil nandun na sa likod, merong tawag doon, tatlong wire, terminal. Dahil ang gamit natin ay Rusi, so automatic yung black ay positive. So lagyan natin ng positive. Yan, yan. Tapos yung dalawang natira doon, yun yung negative. Yun yung pag nasupplyan, ito yung pag walang laman, empty siya. Tapos kung may laman, mag-full siya. So ito negative yan yung dalawa. Okay? So dito na naman tayo sa baba, sa fuel sensor switch. Okay? So sa ating fuel sensor switch, merong tawag dito ay
fuel floater. Ito. Okay, depende sa design. Pero pareho lang sila principle, pareho lang yung trabaho nila. So, nagkakaiba lang sa design, lalo na sa klase ng o sa hawak mong unit o sa brand na meron ka. So, ito yung fuel floater. Naggumagalaw yan. Okay. So, ito yung pinaka-system niya. Kita natin. Dito siya nakakabit. So, dito merong 1, 2, 3, 4, 5 or marami pa. Yan yung makikita doon. Isang bar na lang, dalawang bar na lang, tatlong bar na lang, o apat na bar or full. So, ito naglalaro to. So, dito naman sa fuel sensor switch natin, may tatlong wire. Ito, 1, ito, 1, sa 1, 2, and 3. Take note palagi, itong fuel sensor switch natin, walang positive dito. Negative lang to. Negative. Okay. So, negative yan. Negative yan. Walang positive dyan. Okay. So, negative to. Huwag kayong maglalagay ng positive dito sa ating fuel sensor switch. Note palagi, lagyan natin ng note. Ay negative palagi yan. Okay. So, negative. May negative na sign ay ganyan. Okay. So, red yung ating ball pen. Okay. So, note yan. Dito yan. Tama ba yan? Negative. Ayan. So, tama. So, yan. Basta, negative yan. Itong ating fuel sensor switch. So, ito, merong sa gitna, hanapin nyo yung pinaka-supply niya, yung ground. Sa ito, yung gitna. Ito yung direct na nasa body ground. Okay? So, ito yung gitna. Nakonekta to. So, itong gitna. So, galing yan sa body ground. Ibig sabihin, may body ground na to. So, ngayon may dalawa pang naiwan. Itong dalawa, 1, and then yung 2. Yung left, saka yung right. So, yan naman ay sa motor natin. Ito ay white, ito ay blue. Okay? So, ngayon, itong white, ito yung papunta dun sa ito yung sa baba, empty, siyempre, walang laman. So, baybayin natin yan, empty yan. Okay? So, saan siya papunta? Doon, itatawid siya, tapos doon sa empty. Ibig sabihin, walang laman. Okay? Tapos, yung isa naman dito, andito siya sa taas. Ibig sabihin, nasa full siya, full tank. Ito natin, baybayin natin. Yan. Tapos, i-jump natin. Ito, dire-diretso doon sa full tank or sa full siya, sa letter F siya. Okay? So, ito ay gumagalaw to. So, kung wala, bababa yan. Pag ganun yan yung direction niya, so, pupunta siya sa walang laman. So, kung mayroon na naman laman, nilagay natin sa gitna. Kung mayroon namang laman, ito ipupunta naman sa itutulak naman sa taas. Kaya meron siyang full or depende kung puno siya or ilang bar, 3 bar, 2 bar, or 5 bar. Okay. So, yun lang yung ano natin, diagram natin sa ating fuel gauge diagram sa video natin. Tapos, next, papunta tayo doon sa ating actual. Okay. So, sa actual natin, ito, yun. Actual na natin. Para lalo yung maintindihan. Yun, ito yung battery. Ito yung fuel, haba ng wire natin para magalaw-galaw natin. So, fuel gauge, ito yung fuel gauge sensor natin. Kinuha din natin dun sa tangke ng motor natin para mai-demo natin. So, fuel gauge sensor, battery, tapos yung ating sa dashboard, yung ating fuel indicator. Kita nyo yan? Yan. So, dito muna tayo. Mula dun sa battery, kita natin. Of course, may pinakita tayo kanina doon sa diagram natin. Okay, sa battery natin meron siyang
Okay. So sa diagram natin, nakaupo lang tayo sa baba kasi wala tayong taga-video. Okay. Ito sa diagram natin, yung battery. So yan. So sa battery natin, yan na. Okay, mula tayo doon sa ating battery. So again, yung battery, yung positive, ito, lagyan natin ng supply. So ito, positive. Okay. So ilagay natin ngayon to sa positive. So dito na siya. Okay. Positive, lagay natin, connect natin. Kita nyo ba? Hindi makita, usog natin. Yon sa positive. Okay. Tapos ito na. Mula sa battery, umakyat doon, lagyan natin yung positive. Ito. Tapos sa likod doon ng ating sa dashboard sa ating mga motor, sa fuel indicator, ilagay na natin. Nakatutok yata yung ito. Mamaya. Yan na natin. Okay. So, tanggalin muna natin yung ano. Nakasupply na siya ng ground. Tanggalin muna natin yung ground. Okay. Para hindi siya... ito na lang. Mahirap tanggalin yung ano. Okay. So, nalagay na natin yung positive. Tapos, pinatakbo na yung positive. So, tinanggal muna natin. Pero, alam mo, nalagay natin. So, diretso tayo doon sa likod ng ating mga dashboard, sa ating fuel indicator. So, rosy, ito yung gamit natin. So, ito, kita natin. Yung mula doon sa battery na positive, dahil ang rosy ginamit natin, yung galing doon sa accessories, sa dinemo natin, ang rosy ay ang kanyang accessories wire, yung out na doon mula sa ignition switch ay black. So, kita nyo yun, no? Ibig sabihin na tanggalin muna natin itong dalawa. Yan. Ibig sabihin, black. May tatlong wire lang doon, ipinakita natin. May tatlong wire sa likod ng ating fuel gauge indicator sa dashboard natin. So, tatlo. So, dahil ito yung rosy, yung accessories wire, yung positive ng rosy ay black. So, dahil kita natin black, automatic, positive yan. Okay. So, sinuplayan natin ng positive. Galing doon sa battery. And next, may dalawa pa tayong battery. Yung linya. Yung kulay. Yan o. Yung kulay blue na may white. Tsaka yung yellow na may white din. So, saan papunta yan? Yun ngayon yung papunta sa ating fuel sensor switch. So, tapos na tayo dito dahil kung Honda naman ay black din yung accessories. Pareho lang din. Kung Yamaha, kita natin dito sa likod, may tatlong wire, pareho lang yan. Meron din ditong brown. Okay. So, yung Kawasaki, brown na may maliit, may linya na maliit na kulay white. So, lahat na Honda or China ay black yung kanyang accessory. So, positive. So, itong dalawa ay ground. So, tapos na tayo dito. So, ilalagay natin. Okay. So, ilagay natin ito dito. Para maya makita. Ayan. Lapit natin. Tapos, dito naman tayo sa ating tawag dito, fuel sensor switch. Okay, sa ating fuel sensor switch, na ayon doon sa ating dinemo kanina. So, pasensya na kayo, may wire, hinabaan natin para mamaya maano natin. So, yan. So, sa ating fuel sensor switch, meron siyang tatlong wire. At note palagi, ay ground lang ito. Walang live dito sa tatlong wire nito palagi. Tandaan, sa fuel sensor switch ng ating mga motor, walang positive. Negative lang yun. Okay. So, nakita din doon kanina doon sa ating sa ating tawag doon, sa ating diagram. Okay. So, negative palagi. So, ngayon, paano makita dito yung direct na ground mula doon sa battery or sa body ground? So, yun, nakita nyo yung gitna. Yun yung gitna na yan. Oh. Yun. Yung gitna na yan. So, ibaba natin. Ito naglalaro kasi ito eh.
yung floater natin. Yan, gumagalaw yan. Kaya kanina nilagay natin sa gitna. So yan. Yung gitna na yan, ito yon. Yan. Ngayon, hanapin mo yan kung saan sa dyan. Kasi yun yung pinaka-supply niya sa buong system niya. Okay? So, ground yan. Ito. So, anong kulay ngayon dito? Ito yung kulay green. Okay. Kulay green. Yan siya. Yan. Sa sakit namin natin, dito siya sa gilid. So ngayon, yung dalawa na yan, yun yung isa, yun yung dito sa nakataas. Yan yung full. Andin dito sa gila, sa baba. Pag sinilip mo yung linya na yan, pababa yan, andito siya sa baba. Dito siya. Yun yung empty. Okay? So ito naman yung nag-a-adjust yan. Yung floater na yan, nag-a-adjust siya. Depende sa laman ng gasolina mo. Okay? So nag-a-adjust. So, yan. So, ito na. So, ulit, itong sa gitna ay lahat dito ay lahat na wire dito sa ating fuel sensor switch ay ground, walang positive. So, ground lahat yan. So, ito yung gitna, kulay green. Yun ang mag-supply dito sa buong system niya or mechanism niya. Tapos yung left and right or ito sa kabila, yun yung empty at saka yung full. So, ngayon, ito yun. So, nilagyan natin ng wire dahil ito yung green, ito ay ground. So, nikidabit na natin sa ground ng ating, ito siya. Kita nyo yun. Ito, yung kulay black. So, dito siya nakakabit sa kulay green. So, dahil negative, supplyan natin siya ng negative mula dun sa battery. Yun ito. O, dito na siya, kinabit na natin. So, yan. Tapos, kunin nga natin ito. Nakasalabay eh. Yan. So, ito yung black. So, tapos na tayo dun sa black. Okay? So, ngayon may dalawang wire pa. Yung natira. Dito. Ito yon yung sa ating diagram. May natira pang dalawang wire. Nasupplyan na natin yung pinaka-ground niya. Ito. 1, 2, 3, 4. Kita nyo may maliit na wire nakakonekta. So, ito siya, ground. So, nagawa na natin yan. Ang dalawa na lang, ito na lang kabila. Yung high, tsaka low. Yung empty, tsaka yung full. So, binaybay natin pupunta dun siya sa ating sa dashboard. So, ito yung brown, tsaka blue. Yan. Yung brown, yun yung empty. Yung blue, yun yung dito, pero blue, tsaka white. Dahil lugtong na ito, dahil nasira din sa socket. Panibagong socket. Yung blue, yun yung full, yun yung white, yun yung empty. Pero dito sa ating wire na dinugtong, yung blue, yung full, yung brown, yung empty. So ngayon, saan papunta to? So ikakabit na natin doon sa, lagay natin muna yan. Ikakabit na natin doon sa likod ng ating fuel gauge indicator sa dashboard. Yan, ito siya. So nakita niyo yan. So yung brown, yun, lagay natin dito. Okay. Ito yung isa, ilagay natin dito. Okay. So, lagay natin. Yan. Nakabit na siya. Tapos, may kakabit na yung ground. So, nakita nyo yun, gumalaw. Dahil nilagyan natin ng positive, kanina tinanggal ko pansamantala. So, kinabit na natin. Ilagay na natin ng positive. Ayusin lang natin itong pagkadikit. Yun. Kita nyo yun. Nakabit na. So, hawakan natin ngayon yung ating fuel sensor switch. Okay. So, kita nyo yun. Harap natin. Itong ating fuel sensor switch. Okay. So, kita nyo naglalaro. Okay. So, yung pull niya, kita nyo yun. Dahil nasa taas. Halimbawa, pag ganito yung position sa loob ng tangke. Kung ito ay tutulak ng premium natin o gasolina, unleaded man ginagamit. Okay, so yung clip. Kung ito ay puno, so itutulak niya to pataas. Kasi magaan lang naman to ay floater tawag dito. Okay. And then kung wala na, bababa siya, unti-unti siyang bababa. Yun. Kita nyo yun. Kita nyo ito. Gumalaw ito. Tingnan nyo maigi yan.
Pag ginalaw ko, pag itataas ko, pag gitna na siya, gitna lang siya. Halimbawa, 100 lang yung gasolina mo, 50 lang, or dyan lang. Dyan lang siya. Pero kung pinupull tank mo naman, dahil marami kang pera, yayamanin, dito sa yung kanyang pointer niya dito, o kaya yung digital ang ginagamit, yung iba digital, ganyan siya, dito di siya sa full. Habang kinukonsume yan, na kasi tumatakbo ka, gumagana yung makina, kung nagsusunog siya ng gasolina, babawas yan. So yan yung trabaho ng floater, fuel sensor switch. So unti-unti siyang bababa, hanggang pupunta siya dun sa pinaka-empty. Okay. So kung palagay ka, aakyat naman sa ulit. Okay. So nakita niyo na kung paano gawin. So simple lang, may diagram tayo kanina, itong diagram natin. Pag sinundan nyo itong diagram natin, ito, nakukuha nyo na kung paano gawin, paano i-repair ang sira nyong mga fuel gauge, lalo sa ating mga motor. Okay? So, yan. Tapos ito yung ating dinemo. So nakita nyo yan. No, inchaktong, hindi tayo nanguhula. Okay? So, yan. Empty. Bababa siya. Tataas siya kung ikaw ay maglalagay. So, take note palagi, reminders, ito ay ground lang palagi. Walang positive dito sa linya ng fuel sensor switch. Walang positive dito. Always negative. Okay? So, walang positive dito. Negative lang dito. So, yun lang. At ay sana na nabigyan kayo ng idea paano gawin yung mga ating mga fuel gauge na depektibo, sira, hindi gumagana. Sa itong video na to na pinakita natin sa inyo, I hope na nakapagbigay sa inyo ng idea at aniwala ako na ang inyong mga sirang fuel gauge ngayon dyan sa inyong mga motor ay mapapagana nyo na pag napanood nyo itong video ito. So, ulit, God bless. Palain tayo ng Panginoon. At salamat sa mga nag-subscribe. Although hindi pa tayo nakapasok sa YouTube. Kung hindi pa gaano karami yung ating mga subscriber, please, kung napanood itong video na to, please give me a 1 subscribe. And then, click the notification bell. And then, please like and share. So, salamat po and God bless.